feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for. It is 3:45 in the morning and kakauwi ko lang from shift at nag-prepare na naman ako ng mga dadalhin ko. Siguro ilalagay ko na lang doon yung aking tripod at saka yung ibang mga toiletries ko. Tapos, kakain ako dahil nagugutom ako. Ewan ko, nagutom ako dun sa shift ko. So, kakain muna ako and then magpre-prepare na ako. Baka mamaya mahaba yung pila dun sa immigration and sa airport. Nakapagpalit na ako and ito na yung aking dala-dala. Mamayang 5:30 pa ako alis. It's already 5 so I still have 30 minutes. Nagcha-charge lang ako ng phone. Tapos, ano pa ba? Meron ba akong... Nakapag-check-in na ako and pupunta na tayo sa clear. Ay, wala pala akong clear. Basta sa security checkpoint. Ang aga kong dumating kasi nga mawalapit lang ako sa airport and tapos na ako dun sa security checkpoint. Ang ginawa lang, niscan ko lang yung passport ko pero kailangan kong mag-check-in mismo dun sa airline personnel kasi hindi nila ma-recognize yung passport ko. And lately, napansin ko yung last time na nag-travel din ako, hindi na nila pinapa-remove yung sapatos. However, yung case ko, tumunog yung sapatos ko, hindi ko alam bakit. And nandito na ako nakaupo lang ako kasi dun sa D11 yung ating airline. Kaya lang, madaming tao doon. So, dito muna ako sa D9. Tapos, tinatry kong i-pair itong mic doon sa camera ko. Pero ayun yung ma-pair. Hindi ko alam kung bakit. Ako sa ibang coffee shop. Pero ayoko mag-coffee kasi gusto matulog sa plane mamaya. Dahil itong oras na to ay usually nakatulog na ako. And since it's our first day off, usually talaga pagka first day off naman, ang ano ko kasi is huwag mag-flip ng schedule. So, titingnan natin kung anong magiging routine natin for this next 6 days. Finally, nalink ko na rin yung microphone ko dito sa Action 5. Diyos ko, it took me like more than 1 hour para malink ko siya. And waiting na lang ako ng boarding ngayon. Bon bagages. Encore une fois, si nous avons passagers Juliette Robin Bale, s'il vous plaît, renseignez-vous mon équipage. Merci. Grabe, kung saan-saan ako naghahanap ng bag ko. Nandito lang pala siya. Ayan na. Buti na nakita ko siya kaagad kasi paikot-ikot ako dito sa may baggage counter. Kung saan ko siya hahanapin. Okay. This is her. Okay. Finally, mag-exit na tayo.
Di na ako magpapa-money exchange kasi pwede na gamitin yung mga yung credit card dito. Kuha tayo dito sa ng information. Paglagay natin sa ating, ano na lang, sa ating lalagay ko siya sa aking journal. Ay, naiihig na talaga. Exit na tayo. So, ito yung 747 bus na pwede mong sakyan papunta sa city. Diyan na rin daw bibili ng ticket. Yan yung bibilan mo ng ticket, pero ako doon ako sa may teller bumili. So paglabas mo doon sa airport, hindi pa pala yun yung pila ng 747 bus. Lalakad ka pa right side, tapos ito na yung 747. Oh my goodness, ang lakas ng amoy ng damo na yun. Grabe. So ito na yung 747 bus. Thank you. Centerville. Ayan. Dalawa yung ano niya, yung 747, yung 1 is Centerville, yung 2 ay papuntang metro. So dito tayo sa may Centerville. Sana tama yung sinasakyan ko, no? Or pinipilahan ko. Ayan. Ay, ano to? 747 Metro Line. Département sur la ligne 747 et l'aéroport du centre-ville en direction Est. Ticket na nabili ko dun sa 747 bus. Bus nila, may lagayan ng mga luggage. Pero dahil nakaupo ako in front of that, nasa tabi ko lang yung luggage ko. Church ata yan. Tapos merong ano. Dito yung metro station. I have reservation. Pinipindot niya. Pinipindot niya. Nakakaloka. Ano yung pinipindot ko kanina? Mali-mali na naman yung nakikita ko. So, sa 5th floor tayo. Ay! So, 507.
It is already 6:31. 6:30 nung dumating tayo dito. So, nasaan tayo? Ay, okay. Nasa pinakadulo naman tayo. Ito yung ating view. Ay, kasi parang Chinatown to eh. Ah, ayun na yung Old Town. Okay, pumasok muna tayo, no? Check-in muna tayo. Okay. Ba't ayaw? Kailangan ba sabay? Ang instruction. Binago yung room natin. Hindi ko alam kung bakit. So, instead of 507, 517 na siya. Nasa 5th floor pa rin naman. And pagbaba ko, napakadami ng tao. Hindi ko alam. Baka may tour ata sila. Tour talaga. Ayan, baba ulit tayo. So, dito tayo sa 509. Dito tayo sa kabila. Okay, nakapasok na din tayo. Pasok natin ating luggage. Ooh, double bed siya. Nilak natin. Double bed. So, pwede kong gawin yung clean and then yung dirty. Kasi ayoko naman nakapat siya sa AC. Tingnan ko nga ilaw. Buksan natin pala ilaw. Ay! Yun na pala ilaw niya. Napaka-dim. Tapos, meron siyang lagayan dito. Medyo ano siya ha. Well, mahal naman kasi talaga dito. Ito yung bathroom. Saan yung lights niya? Ayan. Very basic. Meron kang shower. Tapos yung shampoo, conditioner. And you have your hand soap, lotion, tissue. I think, okay na yan. And meron siyang pa-coffee dito. May pads ba siya? Ay, ano bang ginagawa natin? Ayan, may pads naman siyang available. Kung ano lang susuot ko for tonight na pantulog, tapos yung susuot ko tomorrow. Kasi, ayoko nang kasi para hindi na ako masyadong mag-ayos-ayos pagka aalis tayo sa ikalawa dahil ano yun, dahil maaga yung alis natin. Hindi mawawala ang ating Tiger Balm dahil pampatulog natin yan. Naghahanap ako ng mga kainan at nakakita ako ng Filipino restaurant. Ang name niya ay Buboy at 2 minutes walk lang siya from my place. Diba? Nasa Canada pero Filipino food ang hinahanap. Parang gusto ko ng sabaw. Ko ay malapit lang sa bus station. As in 1 minute walk lang siya. Tapos may nakita akong parang milk tea dito. Milk tea ba yan? Specialty. The tea chai. Tatsang. Tingnan nga natin dito. Maaga pa naman. I mean, hindi 6:49. May araw pa. So, nandito tayo sa may Chinatown area nila. And may mga nakita kong marami-rami pa naman naglalakad. Meron siyang parang China.
espresso tea. Ang name niya ay Coco. This is our time para kumain ng mga pastries. Tapos may ano. Chinatown area ito siya. Ngayon, punta tayo dyan. Bibili muna ako ng... Ano ba? Bro, what is fucking Philip making? Oh my goodness. Parang gusto ko nito. Ito. Tingnan muna natin yung ibang. Tapos wala na. I have to buy one. Bibili ako ng tubig. Hindi ko alam kung may tubig dun sa hotel. May water. Tapos, ito yung pastry sa bibili. Meron din siya. Gusto ko ng something na savory. Ayoko ng sobrang matamis. Ay, meron siyang Taiwanese na rusted with red. Pero I want this too. So ito yung pinili ko. Dalawa. Ito-take out ko na ba? Parang may milk tea din sila. Pero ayoko mag-milk tea kasi baka hindi ako makakatulog. This one. Phone na nakita ko. Actually parang may nakita pa ako isang phone doon sa kabila. Ayan, tatawid tayo. Kakain ako dyan. Titignan ko muna kung anong meron dito. Kanina, dun sa may parang entrance from my ano tong Macau para siyang fine dining restaurant. Bukas na ako pupunta doon. Dito na lang. Balik ulit tayo. Punta ka doon sa kabilang area. Tapos itingnan ko kung anong meron doon. Pero gusto ko yung faux kainan. Dala-dala ko yung DJI Action camera ko. Pero ang gamit ko ay yung telepono ko pa rin talaga yung gamit ko. O bumalik ulit tayo. Kuko na binilhan natin ng tinapay. Tapos parang meron pa dun sa dulo. So tingin tayo dun bago tayo mag-decide kung yung phone na nga talaga yung kakainan natin. Iniwan niya yung mga coins niya doon. Tapos hinahabol niya hanggang ngayon, magkausap pa rin sila. So ayun, ibabalik din yung pera. Very good. Meron din silang coco na milk tea dito, oh. Yung nakita ko kanina, yung pag-entrance, pagpasok ko yan. Kakain tayo doon sa may pho. Yun na yung dinner natin. May nakita akong malatang. Ay, pang. Oh, may Korean, ano rin sila. Pero ayoko mag-Korean. Ito mga Chinese.
Parang gusto ko, ano ba to? Kaya lang, ano sa parang ibaba siya. But if you're going somewhere, and you personally ask Ay, cuisine Szechuanese. Do Yunnan. At meron ding milk tea. Gusto ko mag-milk tea, pero hindi ngayon. Kasi baka hindi ako makatulog. Ay, ito rin, may cafe. Cafe kumo. Ito. Ay, mga buns din. Ay, ito din. Parang mas masarap din. Ito, Beijing restaurant. Ito lang yung area ng ano, yung parang Chinatown. Saan kayo kakain? Doon na lang sa Pho. Ayaw kasi magkain. Ito. Ang bus nila dito ay tatawid na pala ako. Hindi pa yan at yan pa ako na bus nila dito. Tatawid na pala ako. Hindi ko alam kung yung binili kong card ay pang 24 hours or 1 day lang. I mean, pang isang sakayan lang. Ito yung Pho Bon Bo. Who? You? Pho Bon Bo. Ito yung prices ng food nila. Ang in-order ko is itong well done na small. 16 Canadian dollar. Meron pa din silang ibang choices dito kung gusto nyo. Nasa Vietnamese restaurant ka, hindi mawawala ang mga ganitong sides. Ito gusto ko. Pero parang may something. Paubos na kasi yung battery ng cellphone ko. 18% na lang. Ayan, kakain na tayo. Let us eat. Lalagyan ko ng maanghang. Lagyan natin ito. Masarap pag medyo maanghang. Pero tikman ko muna yung sabaw kung masarap. Ang sarap. Ang sarap. Pero grabe, sobrang laki niya talaga. Sobrang laki. Lagyan ko siya ng lime. Mas masarap siya pag may lime. Tapos haluin natin siya. May langaw. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Hinalo ko na siya. Well done yung pinili ko. Pakain muna ako. Sabaw ulit. Hap. Tanggalin natin yung salamin natin kasi halaka. Ano pa yan? Pakain muna ako. Vietnamese grocery store. Bibili ako ng tubig. Actually, may tubig na pero naubos ko na kanina. Ito yung tubig dito. Alala ko na naman yung yogurt sa Vietnam. Sobrang sarap. Sobra talaga. Wala sila. Hindi ko rin mag-coffee kasi anong oras. Hindi ko na nga ba cinematic yung napindot ko. May mga KitKat din sila dito. Meron din silang banh dito. May rooftop bar dyan. Kung gusto nyo mag-bar.
Dito ako dumaan sa kabilang area. Daming mga, ano ba yun? Something sa hangin. Another, oh, this one is Chinese. Ito yung parang entrance ng Chinatown. So again, ito yung bus stop. Ito ay St. Laurent bus stop. Tapos ayan yung Hotel Travelodge. Sobrang lapit lang niya talaga. Konting lakad lang tapos nandiyan ka na sa hotel. And meron din pala siyang gym sa second floor ata yun o first floor. Tapos dito na yung sa may Chinatown area. Okay. Madami siyang mga hotel din na katabi. Kung gusto nyo check na ibang hotel. Ayan. Meron tayong ano yan? Ambulance workers. Dito sa side ng lobby nila. Merong tambayan dito. Tapos pwede ka rin tumambay dito. Ayan. And then, aakyat ka lang. Ando yung gym nila. Tapos, ang sabi sa akin, by tomorrow, kasi free yung breakfast sa level M siya. Hindi ko alam kung magbe-breakfast ako dito. Depende kung anong oras ako magigising. Tara, tayo umakyat lang. Okay. Tayo sa 5th floor. Meron pala akong hindi napakita sa inyo dun sa part ng room. Malamig dito sa labas. Dito na tayo sa ating room. Ito mini fridge. Alam kong may water silang binigay. Okay, wala. Lagayan lang talaga siya ng tubig. And, yung dun sa may right side nyo, ayan na yung area, as I've said kanina, yung parang old town nila. And then, saan tayo naglakad? Dito ba tayo naglakad kanina? Hindi ata sa kabila yun. So, punta natin yan tomorrow. Ang lamig niya, so papahingaan ko. Ay, hindi pala papahingaan. Papalakasan ko ang aircon dahil hindi natin kaya. Yung sobrang lamig ko, diba? 75. Ayan, kakabalik ko lang sa hotel. Kumain ako ng dinner. At bumili ako ng water kasi walang water na free dito sa hotel. So, yung kanina, umalis tayo ng bahay ng 5:30 and bago ako umalis, kumain na ako kasi nga sobrang nagutom talaga ako doon sa shift ko. Sa buong flight duration, sobrang tulog na tulog ako kasi yun yung schedule talaga ng tulog ko. Pag nasa bahay ako and off or even kapag during may pasok ako. So, dapat tulog na ako sa oras na yon. Pero yung tulog ko, since nga hindi naman ganun ka-comfortable yung ating, hindi naman tayo nakahiga, nakaupo lang naman tayo. So, pag-gising-gising ako, sabi nga nung katabi ko, uy, may binibigay silang parang snack. Sabi ko, I'm okay. Sabi ko ganun. Kasi nga, mas importante sa akin yung tulog. And then, luckily naman, binigyan pa rin ako ng flight attendant ng oatmeal bar. After noon,
humingi lang ako ng water. Pero nung tinikman ko nga yung tubig, lasang ano siya, ewan ko, basta kakaibing lasa niya. Natulog na lang ako the whole flight. Pagdating ko sa airport ng Canada, mabilis lang din. I mean, ng Montreal, mabilis lang din. Pagdating mo mismo dun sa may parang immigration area nila, bago ka makausap immigration officer, may i-fill out ka na form. Sa online lang naman siya. Tapos, nakalagay lang, question lang doon is kung may mga dala kang illegal items, and then kung ilang duration ka magsistay, tapos kung may kasama ka. And after nun, pipila na palabas. Papunta na sa pagkuha ng luggage. But before that, may immigration officer na mag-check nung passport mo and yung paper na print outside dun sa fill out na form. Doon ako medyo kinabahan kasi nga mag-isa lang ako. And usually, it's sabi nila dun sa mga naririnig ko, medyo mahigpit sila pag mag-isa ka lang na magta-travel. So, kinuha yung passport ko, and then yung green card, tapos yung paper. And sabi niya, do you have someone with you? Sabi ko, wala. Sabi ko, I'm traveling alone. So, for how many days are you gonna be staying here? And sabi ko, 6 days. Sabi niya, 6 days? Saan ka pupunta? Yung parang medyo intimidating yung pagkaka-question niya. Sabi ko, medyo kinabahan na ako, pero sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, I'll be going to Montreal, and then after that, I'll go to Quebec. Tapos sabi niya, really? So sabi ko, yeah. And then, tinignan niya yung passport ko. Sabi niya, you've been to Georgia? Sabi ko, yes. Sabi niya, how was it? Sabi ko, it's a beautiful country. And then, sabi ko, as you can see, I love to travel. After nun, sabi niya, okay, welcome to Canada. So, yung kaba ko, wala na. Kasi nga, baka mamaya ma-question na bakit mag-isa ka lang. After nun, pumunta na ako sa may luggage area. Nahirapan pa akong hanapin yung luggage ko kasi nga, nakalimutan ko kung saang baggage counter ba siya lalabas. And luckily, nung parang inikot ko yung buong luggage area, luckily nakita ko siya the moment na papalabas na siya dun sa baggage counter. So, ayun. After nun, mismo paglabas mo dun after nung baggage counter, makikita mo dun so hinahanap ko na yung 747 na bus. And then, may information dun, nagtanong na ako. Sabi ko, bonjour! Mali pa ata. Sabi ko, bonjour. Tinanong ko kung nasaan yung 747 bus. Sabi niya, just the next door. Hindi ka maliligaw doon kasi nandun lang talaga yung bilihan ng ticket. And then, paglabas ko, sobrang dami nung haba ng pila. So ako naman, pila ako. Malaman-laman ko, Uber pala yung pinipilahan ko. Finalo ko lang yung instruction papunta na mismo dun sa pilahan ng 747 bus. And tinignan ko lang din sa Google Maps kung ano yung sasakyan ko kasi yung isang part doon is metro, tapos yung isang part doon is yung papunta nga ng parang center nila. So yun yung sinakyan ko, and yung biyahe is papunta dito sa hotel ko is 45 minutes. And luckily talaga yung hotel is nasa daanan lang, and hindi ko alam na nasa may Chinatown area pala siya. So ayun yung ating kwento for today. And ako ay mag-aayos na ako ay matutulog para tomorrow ay maaga yung ating call time. Call time sa sarili kasi DIY lang naman to lahat.